ang kakayang nang makakita ay gawa mo rin sa amin. Kaya salamat po o Diyos na kami yung iniligtas, binigyan ng buhay espiritual, pangunawang espiritual. Salamat Panginoong Diyos. Patawad po sa aming pagkukulang, inihingi po namin ang iyong panguna at pagpapakilala pa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, ang Diyos po ay hindi kayang basta unawain. Kailangan po ito ng spiritual understanding. Kasi ang Diyos po ay bagay na spiritual. Hindi ho siya pang manumanong usapan lamang. Ano ho? Kaya po boring ang Diyos sa hindi kilala siya. At may mga maling conclusion sa Panginoon hanggat wala talaga sa Panginoon. Meron po diyang talata, hindi ko mahagip yung spiritual understanding. Sa Colossians yun So, ang ating aaralin ngayon sa Diyos ay pambukas nating talata ay Isaiah chapter 6 verse 3 uli. Ito po ay tumutukoy sa kabanalan ng Diyos. Ang Diyos na tunay, na lumikha ng langit at ang lupa, Diyos na umiiral at gumagawa maging sa likod ng hindi kayang pag-unawa. Ang Diyos ay hindi kontrolado ng sino man, siyang may kontrol ng lahat. Ang Diyos pong ito ay nagpapakilala na siya'y banal. Kaya ang tao hindi mag-enjoy sa Diyos dahil ang Diyos ay banal. Tayo din naman mga Kristiyano ay dumarating din sa pagkakataong iyon dahil tayo ay may kalikasan pang hindi banal. Tayo ay hati pa sa ngayon. Hanggat hindi pa tayo natutubos, hindi pa 100% ang ating kalasapan sa Diyos. May kumukontra kasi sa ating pagkatao. Tapos nasa palibot pa tayo ng mga kontra. We are still in evil environment. This world is, based on the Bible, inclined to what is evil. And tayo narito pa. Pero kailangan po nating alamin ang Diyos. Kailangan po natin siyang aralin. Sapagkat sabi po ng Daniel, siya na nakakakilala sa akin ay gagawang may kapangyarihan. At ang sabi, ang pinakadakilang kaalaman ay yung makilala ang Panginoon. Pero salamat sa Diyos dahil hindi naman talaga natin siya naabot, siya yung umabot sa atin. Ang sabi na Isaiah 6 verse 3, ito po yung mga seraphim sa presensya ng ng Diyos. Kaya in thy presence is the fullness of joy. Walang kalungkutan sa presensya ng Diyos. Ako ngayon lang ay nagtataka at napakalalim isipin at bulayin. Ang sabi ng iba ay dangerous. Lagi ko napapakinggan niyang dangerous daw. Kasi isipin mo naman, si Lucifer ay wala sa world environment. There is even no fallen angels yet that time. Ngayon may talatang in thy presence the fullness of joy. Bakit siya nakapag-isip ng ganun? Di siya lumaban sa Diyos. Wala naman siyang old nature. Tama ba? Tayo may old nature na, napapalibutan pa na magbabarik. Ng magagandang legs. Talaga naman, pag hindi ka naman dinimonyo na yan. Tama ba? Oo. Kaya niisip ko, bit nang hina pa si Lucifer. Tama ba? Tayo na may laman,
Kaya yung magbiyaya, yung makapagpatuloy ka, kabayanihan yan. Kabayanihan yan. Kasi hindi simple ang labanan. Si Lucifer walang kalaban, bumagsak. Ang kalaban niya ay kanyang sarili. Iniisip ko pa rin bakit siya humantong sa ganong isip. Ang kanilang conclusion dyan ay natural tendency. Ano ho? So, ganito po sabi, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So, yan pong ating pag-uusapan. Ang Diyos na pinapakilala ng Biblia ay banal na Diyos. Kaya meron taong talagang hindi interested sa Diyos. At dumarating din talaga sa ating mga anak ng Diyos yan. Lalo kapag alam natin sa pribado ng ating buhay, mas nananaig yung lumang pagkatao. Sa totoo na po mga kapatid, ang nag-aalis sa atin ng appetite sa Diyos, yung in our private life, nananaig yung old nature. Kasi kapag nagtatriumph talaga yung new nature, masaya tayo kahit sa ating single life, sa ating individual life, lalong hindi mahirap sa public and company ng mga believers. Naintindihan niyo ba yan? So, as long we are here in our old nature, hindi pa tayo umaabot sa rurok. Kaya nga ang termino dyan, grow in the Lord. Kasi hindi tayo andon sa pedestal na spiritual na kalagayan. We need to work it out na tayo lumago sa Panginoon. So, kaya siguro mayaman yung talatang yung mapalad silang nangahahapis. Alam niyo, lagi kong nauuli sa inyo, ang paraan ng tunay na kagalakan ay nasa kalungkutan. And that is sa kasalanan. Huwag kang magsikap maging masaya na nasa kasalanan ka. Ang pagsikapan mo ay magpakumbaba ka sa Diyos para maging totoong ikaw ay masaya. Dahil hindi nasuko ang kabanalan ng Diyos. Hindi kailanman magkukompromise ang kabanalan ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? God will always be holy. He is eternally holy. Number 1, holiness of God is His peculiarity. Holiness of God is His peculiarity. Yan po ang another term of yung tinatawag na uniqueness. Sa pag sinabing kabanalan ng Diyos, ito po, nais ko pong basahin sa inyo. The primary meaning of holy is separate. Ang ibig sabihin po, tama pong siya ay pure, pero may mas malalim sa purity. Pag sinabi pong siya'y banal, siya'y nabubukod, tangi. Siya ay hiwalay. Siya'y walang katulad. Pag sinabi po ang Diyos ay banal, wala siyang kahambing. Wala siyang pwedeng pagkumparahan. Wala siyang kasing rilag. Wala siyang kasing luwalhati. Wala siyang kasing dakila. It comes from an ancient word that meant to cut. To cut or to separate. Basahin ko sa inyo. Perhaps even more accurate would be the phrase a cut above something. So, ibig sabihin, kung ang paliwanag dyan ng ibang sa theologian ay kung ito'y telang ito'y napakaganda, hinati, ikaw ay dulo lang ng laylayan,
Tapos, yung natira, anong kumpara ng dulo ng laylayan dun sa kabuang kinat? Naintindihan niyo ba yun? Kung isang napakagandang telang napakalaki, nagkat ka doon ng dulo ng laylayan, hindi talaga uubra yung ganda nito sa malaking natira. Alam niyo ba, lahat ng kagandahang mayroon sa nilikha ng Diyos, yan ay maliit lang na kapiraso na inalis sa isang napakalaking tela. Binahaginan lang tayo ng kagandahan ng Diyos, pero ang Diyos po ay hindi natin kayang tumbasan ng kadakilaan at karilagan. Kaya ako naniniwala, mga minamahal, ang langit, kung bakit kinakailangan ng glorified body, ay hindi natin kayang dalhin ng katawan ang paghanga sa kagandahan ng Panginoon. Kaya sabi ng isang mga ngaral, napakalayo at estranghero ang Diyos sa kanyang karilagan at kaluwalhatian sa tao, lalo na sa pagiging makasalanan. So, madalit sabi, ang kabanalan ng Diyos, mga minamahal, ay ang kanyang pagiging cut above something. When we find a garment or another piece of merchandise that is outstanding, that has a superior excellence, we use the expression that is a cut above the rest. Yun na sinasabi natin. Sa isang napakaganda, kabuuan, malaking magandang tela, ikaw yung maliit na napilas. Ang Diyos yung dako. Amen. Dikat meron naman, we are created in His own image. Ang ganda. At nung likhain ang langit at ang lupa, nakita niyan lahat ay maganda. Pero yun ay gatingot na tela sa kabuuan. Kaya nga, pagka sa kapatid niya, may magandang lalaki, magkakapatid, siya ang nagiging reference. Oh, alam niyo ba ibig sabihin? Kamukha ka ng kapatid mo. Ibig sabihin, mas pangit ako kaysa doon sa kanya. Oh, halimbawa, hindi maganda lalaki ang panganay, aba, nagiging reference yung sumunod eh. May similarity kayo ng kuya mo. Ano ibig sabihin? Kaya ang referensya ng kagandahan, Diyos. Tama ba? Ranas niyo ba sa magkakapatid? Alam mo, parang ikaw ang latak sa inyo. Di ba? Parang ikaw yata yung latak sa inyo. Na? At pagka meron nakaganda, nakagwapo, siya nagiging reference na itsura. Hindi, yan mag-survey kayo, yan ang reality. Oh, yan ang nagiging reality. So kung ilalapat din natin dyan mga kapatid, ang referensya ng tunay na kagandahan, Diyos. Dahil ang kanyang kabanalan. Amen. Pag ako nagbubulay nito, hindi to talaga, hindi ko maubos maisip. Ano nga kaya pag tayo na ando na? Ano? Kaya ako'y naniniwala ang langit, ang ganda. Ganda. Yung panahon ni Solomon, yung tinayo niyang templo, kung i-convert natin yun sa Pilipinong, ang pera ay umaabot na ng trilyon. Tama ba, Brother Henry? Yung pinagawa ni Solomon. Kaya ayun hinahangad na puntahan sa panahon ng kasagsagan ni Solomon, maging si Reyna Siba. Siguro takaw noon. Ano Siba? Si Reyna Siba. Pumunta doon. Dinadayo. Bukod yung kagandahan ng pinatayo ni Solomon, yung pangkanyang karunungan. Yung kaayusan sa kanyang kaharian. Yung kaayusan sa mga naglilingkod sa kanya. At yung dekorasyon. At yung value nito. Yun ay pilas lang
ng kaluwalhatian ng kabanalan ng Diyos. Hindi, halos mapugto na ang hininga ni Reyna Siba. Sa kagandahan, try to imagine mga kapatid yun. Kaya ang Diyos walang, nako, kasuklam-suklam talaga ang idaisya sa Santo Niño. Talagang karumaldumal yan. Tama? Karumaldumal na siya idais lang sa mga estatwa at mga rebulto. Dahil yan, tingnan ko, ako hindi mapugto ang hininga. Ay no, kay makakilala sa Panginoon, pupugto ang hininga ko sa galit. Hindi natin kayang halos ubusin ng kahit anong sipag mong magbulay sa mga referensya ng Bible, ang nakikita mo lang ay sinag. Ay pero imagine mo yung yung silipin yung kaluwalhatian ng kabanalan, karilagan ng Diyos sa expression ng mga seraphim. At yung mga nagpupuri doon, walang tigil, nagpagsigaw ng kagalakan sa Diyos. Talagang ang Diyos ay presensya ng kagalakan, presensya ng kahanga-hanga at pagsamba. Ganyan karilag ang Panginoon. Ganyan kahanga-hanga ang Panginoon. Tama ba? Yung mga buntala sa langit, lahat ng kayusan, lahat ng magandang meron dito, yan ay maliit na gupit lang ng tela kumpara sa kabuuan ng kagandahan ng kabanalan ng Diyos. Are you there? So yan po ang tama. Sabi niyan, this means that the one who is holy is uniquely holy with no rivals or competition. When the Bible calls God holy, it means primarily that God is transcendentally separate. Siya ho ay ano bang ang Tagalog sa transcendentally? Napakatayog ng pagkaiba. Wala. Ganong kaluluwalhati na ang anghel. Yung mataas na si Lucifer, gaano ang description nung hindi pa bumabagsak. Tingnan nyo ang kanyang karilagan. Pero yun ay punit lamang ng laylayan ng maliit na pisa ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kabanalan. So, the scriptures put it this way. Sa Exodus 15:11, siguro magbabasa tayo dito. Dapat Ano? Okay, nice ko lang basahin pa yung iba. Sabi, He is so far above and beyond us that He seems almost totally foreign to us. Totoo nga. Talaga ang Diyos ay hindi natin alam. Hindi siya familiar sa atin. Hindi natin kayang hindi tayo kabisado at mahirap kabisahin ang kabanalan ng Diyos. He is totally foreign to us. To be holy is to be other. To be different in a special way. The same basic meaning is used when the word holy is applied to earthly things. Para bagang halimbawa, kapag tayo ay mayroon tinatawag na binabanal, ito'y kakaiba sa lahat. Hindi natin ito ginagamit sa pangkaraniwan. Katulad ng ating pang Lord's Supper, ayaw ko sana makikita mga worker, yan ay baso natin doon sa kusina. At yung telang ginagamit, hindi ho yan tulugan. At saka ho yung mga hindi dapat natin makita na pangkalang sa jeep. Sa totoo na, anything na kahit doon sa tabernakulo, meron doon hindi mo dapat hawakan at mamamatay ka. Kasi sanctified yon, holy yon. Ganon ang ibig sabihin ng kabanalan. You are totally different, other. Yun po yan.
Kaya pagdating po sa scriptures, basahin po natin. Sino pwede magbasa? Pwede ba tayong umuli ng microphone ngayon? Mayroon tayo pahiram na isang microphone. Ang ating babasahan ay Exodus 15 verse 11. Brother Eric, hindi ko yung unang dapat magbasa. Pakimali-mali ka dyan sa unahan. Okay. Exodus 15, 11. Sound check. 15:11 po. Opo. Tagalogin mo na. Sinong gaya mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, maluwalhati sa kabanalan, nakasisindak sa pagpuri, na gumagawa ng mga kababalaghan. Yan. Sinong gaya mo sa mga Diyos, O Panginoon? Sinong gaya mo? Kahanga-hanga sa kabanalan, kahanga sa pagpupuri, gumagawa ng kamangha-mangha. Sinong gaya mo? Sinong gaya mo? Kaya sa totoo na mga kapatid, wala tayong dapat mataas na ninanasa kundi ang Panginoon. Wala tayong dapat inilalagay na mataas na hinahangaan sa ating buhay kundi ang Panginoon lamang. Sapagkat bukod doon, yun pa'y kasalanan na. Kasalanan na ho yan. At saka yun po'y obvious lang na talagang hindi tayo nag-grow sa Panginoon. 1 Samuel chapter 2 verse 2. Patingin nga sa inyo. Si Brother Percival naman ang ating mabasahin. Tagalog, brad ha? Tagalog. Yan. Alam kong mga mga nangain ng mga inihaw, yan ay napasarap ang kain eh. Okay. 1 Samuel chapter 2 verse 2. Walang banal na gaya ng Panginoon sapagkat walang iba liban sa iyo. Ni may bato manggaya ng aming Diyos. Okay. So, yan ay mga talata na naglalarawan na ang Diyos ay walang katulad. Walang katulad. There is no one like thee among the gods, O Lord, nor are there any works like thine. Walang katulad mula sa mga Diyos katulad sa iyo, ni sa iyong mga gawa, wala kang katulad. All nations whom thou hast made shall come and worship thee before thee, O Lord, and they shall glorify thy name. For thou art great, and thus wondrous deeds. Thou, O Lord, thou alone art God. Okay, so actually may mga verses pa yan, huwag natin kunin. So holiness of God is His peculiarity. Ang kabanalan ng Diyos ay ang pagiging walang katulad niya. Ang Diyos ay walang kahambing. Totoo po yan. Kaya kasalanan po ang ipagpalit siya. At mayroong hangaan pa bukod sa Kanya. Kasalanan po yan. Then number 2, holiness of God is His purity. Is His purity. To be holy is to be morally pure. Ang Diyos po'y malinis. Ang Diyos ay walang anumang dumi. Kumbaga sa liwanag, wala siyang anumang dilim. Ang Diyos po'y busilak. Walang pula. Walang batik. Walang dungis. Siya ay perfect pagdating maging sa lahat, maging sa kanyang integrity. Tayo mga kapatid, magpakabait-bait mo na. Magpakatuwid-tuwid mo na sa paningin ng tao. May baho tayo. Tayo ay hindi solid. Tayo ay may butas. Ang Diyos walang kabutas-butas. Siya ay solid. Siya ay pure. Siya ay dalisay. Kaya mga kapatid, without Christ, we are hopeless to be with Him. Without Christ, we are so hopeless to be with God in eternity. Why? We are not perfect. We are not holy.
And we cannot be like Him when it comes to holiness. We're not pure. Ang ating utak lang. Magaling si Brother Henry, medyo dalisay mag-isip. Pure green. Di ba? Wala sa ating dito hindi malisyoso. Ikaw na yung pinaka-kunwari mahinhin. Ikaw na yung pinaka-kunwari hindi makabasag ng pinggan. Butas tayo. Ay, mind you mga kapatid, that is our problem. God is holy, we are sinners. How can we be with Him forever since we're not holy like Him? And we cannot be like Him when it comes to holiness. Kaya without Christ, we are so hopeless. Kasi ang kaya lang pumantay sa kabanalan ng Diyos ay Diyos din na siyang dapat kakatawan sa atin. Kaya we must be grateful to Christ. Utang na loob natin lahat kay Kristo sa pagkakalikha at sa kaligtasan. Kaya minsan, napakaliit, napakahamak ng pagtingin kay Kristo, mas malaki pa ang tingin sa kanyang sarili. Akalain mo, pipilitin mong lugurin ang Diyos. Tapos si Kristo ay tao lang, anghel lang, propeta lang. Ang tingin mo sa sarili mong, you're so full, blind, and spiritually dead. Away and apart from Christ, we cannot be with God in heaven forever. Sino nga dito ang kaya maging banal? Sa kalagayan ng walang kasalanan, bumagsak, ikaw pa namang bagsak na. Tama ba? Si Lucifer, walang kasalanan, bumagsak. Si Adan, si Eva, walang kasalanan, bumagsak. Ikaw bagsak na, paano kang tutunay? O kamang mga ng utak mo ang nabalot sa iyo. Kaya let's us give the highest praise to the Lord Jesus Christ. Because only through Him we can become acceptable before God. Because His holiness, His righteousness become ours through faith by the regenerating work of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, wala hong pwede sa Diyos kung wala ang anak ng Diyos. That is the good news. The good news is the Son of God. Not your good works. Not even the religion, not even the 10 Commandments. Ang kautusan ay ginawa hindi para kay bumuti, kundi para ipakita sa iyo na hindi mo kayang bumuti. Dahil the law is the knowledge of sin. Amen? Mga kapatid, pag pinag-usapan natin ng kabanalan ng Diyos, ito'y kawalan ng pag-asa sa makasalanan. Sa totoo na ho, ang kabanalan ng Diyos ay kawalan ng pag-asa sa makasalanan. Why? Hindi mo kayang tumbasan ang kabanalan ng Diyos. Hindi tayo nga sa isang segundo, sabi ng Genesis 6 verse 5, hindi tayo maging banal sa loob ng isang segundo, yung pagganamang isang linggo, yung pagganamang isang buwan, yung pagganamang isang taon, lalo naman sa walang hanggan. Anong pag-asa mo? Uy! Use your common sense. Kaya hindi mo maibigay ang mata sa pagpupuri kay Kristo. Akala mo kung sino ka. Tapos mangangahas pa. Doon sabang ako nagba-Bible study, ayan pa ang bulaang mangangaral. Kapag ang pinagdiiigi mo ay relihiyon mo, kulto ka. Christ alone can satisfy, can equal
the holiness of God the Father. Tama ba? Malalim po ito. Masarap lang ang pag-usapan ang kabanalan ng Diyos doon sa mga pinapaging banal. Pero ito'y nakapapaso hanggat wala ka kay Kristo. Tayo ngayon may Kristo na napapaso pa. Bakit? Meron tayong makasalanan pong bahagi ng buhay. Tama ba? Kaya nakakapayuko Pag napatapang ang pangaral at yung kailangan ng kabanalan, kita mo naman sa iyong pribado ng buhay. Di ka? Kaya kung di tayo manganganlong lagi kay Kristo, paano na? Tama ba? May talata tayo at nga niyo po, 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Sa Tagalog, sino ang gusto mong basa? Sa babae naman? Sino sa inyong pabigay na? Jane. Nasaan ang may garapon? Yan. 1 Corinthians 1.30 sa Tagalog. 1 Corinthians 1:30, datapat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katuwiran, at kabanalan, at katubusan. Si Kristo ang ating naging karunungan, katwiran, kabanalan, katubusan. Bakit? Di mo kaya. Di mo kaya. Walang tutumba sa Diyos, kundi yung may katangian ding katulad niya. Kaya mali yung hindi naniniwala sa Trinity, kulto yan. Kulto yan. Dahil kung, una, hindi nga natin pwedeng isipin man na wala yun. Tama? Kasalanang isiping wala Ngayon, kaya hindi pwedeng asahan ang relihiyon, ang iyong mabuting gawa, dahil hindi mo kayang tumbasan ang kabanalan ng Diyos. Mana pa, hindi talaga bagsak na tayo Bulok na tayo. So the holiness of God is His purity. When things are made holy, when they are consecrated, they are set apart unto purity. Lahat ng bagay na kung saan ay inilaan, sanctified, separated, set apart, ibinukod para sa Diyos, yun po'y sa malinis na gawain lang inaasahang gamitin. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos talaga hindi naglulugami sa kasalanan We are sanctified. Totoo po. Nagkakamali nga lang tayo dahil tayo may laman pa, pero hindi tayo dinisenyo para mabuhay sa kasalanan. We are sanctified. We have been set apart by God and for God. Are you with me? Ang tinatawag na Ark of the Covenant, sanctified by God and for God. 7 candlesticks, table of shewbread, any dedicated things within the sanctuary are only for God's use. Because those are being set apart for God. So tayo po mga kapatid, kung anak ka ng Diyos, hindi ka para sa putikan. Hindi ka para sa mundong ito. Hindi ka para hindi may malasakit sa Diyos. Hindi ka para walang pakialam sa gawain ng Diyos. That you are for God. If you are owned by God. Are you with me? So, purity is not excluded from the idea of the holy. Kapag mayroong idea po ng holiness, automatic nando na yung purity. It is contained within it. But the point we must remember is that the idea of the holy is never exhausted by the idea of purity. Hindi naman talaga ang pinaka-main thought ng holiness ay purity, kundi yung pagiging transcendent otherness o yung unique peculiarity. Pero
when we say holiness, contained na doon ang purity. Pag sinabi ang Diyos ay banal, siya'y walang katulad. Kahanga-hanga. Kung mamatay-matay si Reyna Siba sa kaluwalhatiang ginawa ni Solomon, kailangan tayong lagyan ng glorified body. Baka naakyat-akyat pa lang tayo, ilaglag na agad sa impyerno. Halahin mo yan. Kaya imagine mo yun, ano? Imagine mo yun. Siguro tayo makadais lang sa sa planet Saturn. Sa moon, tayo ay tuwang-tuwa na. Marami pa tayo diyang hanggang tanaw na lang, iba pa hindi matanaw. Tapos pupunta ka sa kabuuan ng malaking pilas na pinilas. Tayo ngayon mamatay-matay na sa kagandahan ng napakaliit laan na kinat sa kagandahan, di lalo na kung tayo naroon na. Ko, harita. Ay talaga namang. Na-imagine mo yan? Ay minsan nakakita ng mga mahuhusay na architect, yung design nila, at pagka na-fulfilled, natapos, ano kang galing? Ano kang ganda? CR na CR pala ay matutulugan na. Mayroon mga ganun. Maghanap kayo sa YouTube yung mga nagawa ng magaling designer. Talagang mapapahanga ka. Pero tatanda natin, lahat ng karilagan mayroon sa daigdig, maliit na katlan. Ko, ikimamatay na sa paghanga doon sa maliit lang na yan. Di lalo ko'y kinaan doon na. Ko, mga kaya yun. May toothpaste pa kaya doon. No? Praise the Lord. Salamat. Tayo ay sa Panginoon. Kaya isang hamon na tayo sa Panginoon, mag-ayos tayo. Saka tayo pamali-mali. Tama yung sinabi. Pagka kayo merong hindi kayang dalhin sa damdamin, huwag dadaanin sa Facebook. Tama. Huwag nating hayaan datusan tayo ng datusan tayo, mga anak ng Diyos. Tama ba? At saka kayo lumalim. Para hindi na, nakakalungkot minsan may nakakikinig pa kay Soriano, nakakabaptist na. Tama ba? Tapos mamaya ilalagay sa Facebook, ang ganda ng quotation, by Soriano. Nakakalungkot. Ano? Ang pinakamahalaga ho, maintindihan natin yung doktrina. Marami ho nagpapakaigi sa Christian living, pero mabuhay yan pag wala kang doctrine. Before emotionology, we need theology. Okay, amen? Purity is not excluded from the idea of the holy. It is contained within it. But the point we must remember is that the idea of the holy is never exhausted by the idea of purity. It includes purity, but is much more than that. It is purity and transcendence. Yan. Ito'y kalinisan, pero kataasang kalinisan. It is a transcendent purity. Dahil ang Diyos po ay talagang walang kalatak-latak. Walang tilabsik. Walang ka-blurred. Flawless. Walang kapintasan. Kaya nga, kinakailangan, pag maghahandog sa tabernakulo, walang kapintasan Bawal ang ungod. Hindi ko maintindihan yun. Ano? Pambihirang magaling pa, hindi ko ni-research. Ano? Ay nung basahin ko sa King James, ang ibig sabihin pala ng ungod, flat nose. Okay, di ba? Bawal ang kuba. Bawal ang panot. Bawal ang may mga kuntil. Bawal ang unano. Alam mo, sa totoo na, walang qualified.
ganyan ang Panginoon. Ang pwede talagang umaro lang sa Kanya ay Diyos na magkakatawang tao. Yun lang ang pwede. Yung mga Old Testament, yun ay mga tipo lang. Pero sabi nga ng Hebrew, niliwanag yan, hindi naman talaga yung nakakapag-alis ng kasalanan. Temporary lang yun. Kasi ang kaganapan na yun, si Kristo talaga. Kaya He is once and for all offered. Kasi sapat siya, bakit? Ito'y sakripisyo ng kapantay na katangian ng pinaghandugan. Wala nang hahanapin pa doon. Tama ba? Kung si Kristo'y anghel, ay kulang yon. Kung si Kristo'y tao lang, lalong kulang yon. Pero bakit sapat na? Ay Diyos na nagkatawang tao yon. Tama ba? Dapat intindi natin po yan. Para maliwanag natin, hindi tayo nag-ahatol pag sinabi natin kulto ka. Hindi hatol yun. I'm just telling you the truth. Outside of Christ, ay kamalian na. Tama. Kaya sabi ni Jesus, I am the truth. Tama ba? Basahin natin po uli ang talata. Andiyan pa ho ba kayo? Kailangan ko magturo parang preaching eh. You know why? I need to do that. I need to preach. Psalms 24 verse 3 hanggang 5. Tingnan niyo po. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon? Itong bundok na ito'y figurative. At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Sige. Tanungin mo yung mga naasa sa mabuting gawa. Sige nga, kung ikaw ay tatayo sa dakong banal, ano yung requirements? Siyang may malinis na mga kamay. Ayaw ba yung malinis na kamay niyan, hindi kinakailangan lagi naka-alcohol? Bakit? Marami nire-representang gawa ang kamay. Ano pa? At dalisay na puso. Sino kaya ang kayang ang puso'y walang kamali-mali? Tama ba? Oh. Ay ano pa naman ang sabi ng Diyos? Genesis 6 verse 5. Ano ang sabi ng Marcos 7:21 to 23? Ano ang sabi ng Jeremiah 17 verse 9? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Naku po. Yung ang MCG ay hindi mo kayang palabasin, yung pagang malinis na puso. Tama ba? Tama ba? MCGI! Hindi mo kayang palabasin. Yan pa kayong puso mo ang kaya mong ayusin. Ngayon, ang tinutanong dito sa talatang ito mga kung gusto mo talaga na maligtas at ang iaarawi kabanalan, meron ka bang dalisay na kamay? Meron ka bang dalisay na puso? Kaya mo bang mag-aro sa Diyos na hindi nabatikan ng kasalanang puso? Pagka ganyan, mas magaling ka sa Diyos. Dahil sabi ng Diyos, ay yung puso'y masama. Without Christ, you are so hopeless. Masaktan kayong mga MCGI kayo. Pero matuto kayo. Panoodin nyo to. Lahat ng relihiyong di nakikinig sa aral ni Kristo, paparusahan ni Kristo. Dahil si Kristo lang ang pwedeng pumantay. Yung requirements na hinihingi ng Ama, walang makaka-comply na yan. Nasakdal, only Christ. Tingnan niyo po sabi, sino ang tatay sa kanyang dakong banal, siyang may malinis na mga kamay, at may dalisay na puso, na hindi nagpataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan, at hindi sumumpa na may kabulaanan, siya'y tatanggap ng pagpapalas at ng katwiran ng Diyos ng kanyang kaligtasan.
Pero sino? Wala. 10 utos, palya na tayo eh. Wala. Wala. Walang pwedeng pumantay na handog. Mag-perform ng inihingi ng Diyos na sakdal, kundi Diyos na nagkatawang tao. Para sa tao. Kaya, I know I am bound to heaven 100%, not because of my performance, but because of Christ whom I believe. Are you there? Tingnan niyo po ang saan ba ako? Hebrew 1:13. Tina? Basahin mo yan. Hebrew 1:13. Hebrew. Habakuk pala. Habakuk. Tingnan niyo. Bilis naman. Are, basahin mo lang, are. Are, yan, din eh. Abutin tayo alas 5 bago ka makabot. Ikaw na may mga matang malinis kaysa tumingin Babasa na pala, sige. ng kasuwalian at hindi ka nakatingin sa kasamaan. Bakit mo minamasdan ang nagsisigawan ng paglililo at tumatahimik ka pagka sinasakmal ng masama ang tao na lalong matuwid kay sa kanya? Okay. Tingnan niyo po ang Diyos. Ikaw na may mga matang malinis kaysa tumingin ng kaswailan at hindi ka makakatingin sa kasamaan. Tayo nga, hindi kayang tingnan ng Diyos. Ang Diyos ay siphayo sa kasalanan. Tapos sasabihin, no, God loves you, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi ka nga matingnan ng Diyos at pinaggagawa mo. Matitingnan ka lang ng Diyos kay Kristo. Ano ka ga? Yan ang gospel. Yan ang gospel. Nagiging acceptable as dearly beloved, you can only please God through Christ. Dahil ang kabanalan ng Diyos, siya may mga matang malinis kaysa tumingin ng kasuwailan at hindi makatingin sa kasamaan. Iga? Tayo, enjoy na enjoy manuod ng kasamaan. Kasi tayo makasalanan. Ang Diyos ay hindi. Ang Diyos ay hindi. Paano ka niya titingnan? Paano ka mamahalin ng Diyos? Kung walang humarang na kamahal-mahal. You and I cannot be the object of His love. We are the object of His wrath. Because He is holy. Are you there? Dapat maliwanag po sa atin yan. Alisin mo si Kristo, hindi ka niya kayang tingnan. Siya'y banal, ikaw ay makasalanan. Maglupagi ka na sa pagsisikap mo, hindi mo kaya. Hindi siya holy, kung kaya mo, transcendent otherness. Kaya, lalo ang relihiyon, huwag niyong nako, sana maliwanag na sa atin yan. Bakit alam natin yung mali? Dahil na kay Kristo lang. Actually, madali namang sabihin si Kristo ng andaan, pero anong ibig sabihin nun? Diga? Nako, nakakahiya. Kaya minsan, korneng-korne ang Diyos eh. Gusto ka lang sabihin si Kristo ang daan. Bakit nga siya naging daan? Tama ba? Ayan, ang ating nililinaw. Ang kabanalan kasi ng Diyos. Number 3, holiness of God is His perfectness. Ang kabanalan ng Diyos ay ang kanyang kasakdalan. Ano ba ito? Maganda, basahin ko ha. Ito yung aking nakita doon. That is His entirety, absolute, total in His deity. Ano ba, maganda ang silip. Pag sinabi ang Diyos ay banal, yan na din ang ibig sabihin na siya ay Diyos. Ito, para maintindihan natin yan.
For God to be holy is for Him to be holy in relation to every aspect of His nature and character. When we use the word holy to describe God, we face another problem. Why? We often describe God by compiling a list of qualities or characteristics, di ba? That we call attributes. Para bagang lumalabas ng kabanalan is just one of His attributes. Pero pag sinasabi nating perfectness, yun na ang kabuuan ng pagiging Diyos. Naintindihan niyo ba gayon? Holiness of God is not just one of His attributes, but His perfection. Bakit? Tingnan niyo pa ating unawain. When we use the holy to describe God, we face another problem. We often describe God by compiling a list of qualities or characteristics that we call attributes. We say that God is a spirit, and tama naman yun. That He knows everything. Tama naman po yun. He is loving, just, merciful, glorious, and so on. The tendency is to add the idea of the holy to this long list of attributes as one attribute among many. But when the word holy is applied to God, it does not signify one single attribute. On the contrary, God is called holy in a general sense. The word is used as a synonym for His deity. That is, the word holy calls attention to all that God is. Nanindihan niyo ba yan? Ang ibig sabihin ganito, hindi parang halimbawa siya ay almighty, then siya ay holy. Hindi. Siya ang kabuuan ng kabanalan, kaya ang kanyang kapangyarihan banal. Kaya ang kanyang pag-ibig banal. Kaya ang kanyang karunungan banal. Hindi bahagi ang kabanalan ng kanyang attributes, kundi yun ang bumabalot ng lahat ng kanyang attributes. Ang kasentrohan ay ang kabanalan. And try to imagine kung ang Diyos ay almighty pero hindi holy. Ang Diyos ay marunong sa lahat pero hindi siya banal. Kaya ang bumabalot ng kadyusan ay hindi ang kanyang pagiging makapangyarihan. Hindi ang kanyang pagiging maalam sa lahat. Ang kabuuan, ang kakumpletuhan, ang perfect ang kasakdalan ng pagiging isang Diyos ay ang kanyang kabanalan. Wow. Naintindihan niyo ba yun? Liwanag ba yun? Kaya siya ay maluwalhati sa lahat ng kanyang attributes kasi siya'y banal. Ang galing, nakatuwa. Kaya I challenge you, read theological books. But I suggest reform books. Patayin naman tayo niyan. Walang altar call. Alisin na lang ang offering. Oh, sapagkat walang bakod sa pag-aaral ang reform. Hindi ho delikado yan. Ang delikado yung hindi nag-aaral, baka kung ano lang sabihin mo. Tama ba? Dapat maluwalhati ang Diyos sa likod ng lahat ng pulpito, hindi yung mangangaral. Tama ba? Every person's behind the pulpit, the glory of God dapat nakikita. Kaya hindi ho delikadong mag-aral sa Diyos. Ang delikado, yung hindi mo kilala ang Diyos. Tama ba? Talagang nangahamit Isang araw ngaling-ngaling ko ng patulan pinigil ko lang. Nakatype na ako Yan naman na. Saan ako? Naintindihan niyo ba yan? That is, the word holy calls attention to all that God is. It reminds us that His love is holy, love. His justice is holy, justice. His mercy is holy, mercy. His knowledge is holy, knowledge. His spirit is holy, spirit. Bakit? Yung deity yun na yung holiness. Kaya ito yung tinatawag na
perfection, perfectness. Holiness of God is His pagiging, tama ba yung perfectness o perfection? Pagiging sakdal. Okay. Kaya nga, pang-apat, ito yung ating isa pang dapat tingnan. Holiness of God is His point up most. Holiness of God is His point up most. So, ibig sabihin, ang kabanalan ng Diyos, ito po yung emphasize sa Diyos. Kaya balik tayo sa Isaiah. Naintindihan niyo ba ang ating pag-aaral? Ano ho? At least, naipipicture natin ang Diyos talaga'y nakagigilalas. At ano kaya, pag tayo naroon na nga? Oo. At imposibleng tayo naroon kung hindi dahil ni Kristo. Lusaw tayo. God is a consuming fire. Walang tatayo sa kabanalan ng Diyos. Kahit nga doon sa actual na sanctuary, kapag ang priest ay pumasok na hindi ayos patay. Diga si Usa, nung tumumba ang Ark of the Covenant, inisip niyang mas malinis siya sa lupa, hinawakan niya, patay. Walang tatayo sa kabanalan ng Diyos, kundi yung katulad niya ang katangian. Hindi ako nananawang sabihin ito sa inyo. We are so hopeless without Christ. We will be with Him because of Christ. Kaya kulto ang naniniwala na sundin mo ang 10 utos, magpakabuti ka. Yung ang maging pusong malinis, di mo kaya. Ano kaga? Kaya wag din naman ho kayo masyadong tama na may maging sensitibo sa mali. Dahil Christian tayo. Pero yung maling gamit ng sensitibo sa mali, alam ko may pumali-mali, di na ako magpapatuloy. Sadya namang ang tinignan sa iyo ni Jesus. Nandiyo sa Jesus, hindi ikaw. Sa totoo na hindi mo kaya magpatuloy, kung isipin mo ikaw. Wala namang panahon ikay magaling. Kaya ang tawag dyan, inaring ganap. Inaring banal kay Kristo. Tama ba? Minsan may tama ating paggamit ng kapal ng mukha Tama ba? Kailan tama ang paggamit ng kapal ng mukha? Kahit ikipabalay-balintong na nagpapatuloy ka pa. Yan ang kapal na mukhang banal. Kapal naman ito ng mukha ito. Ay sa dami-daming kawalangyang ginagawa Awit pa Ay mas gusto ko yun. Nalaban. Kasi namang ibang na masyado namang sensitibo na pinatunayan na ang hindi pagbabalik. Ako na may pamali-mali, pa ako magpapatuloy. Huwag niyong iisipin na kayo hindi magkakamali. Minahal ka ng Diyos pagiging pamali-mali dahil kay Kristo. Tayo binahal ng Diyos hindi dahil mo, dahil ni Kristo. Kaya puhunanin ninyo yung banal na makapal na mukha. Yun ang ating lesson. Tama ba? Ano mangyayari sa'yo kung lalayo sa Diyos? Di ba? Mas sa tingin mo, gumaling ka. Ay doon ako sa pakapalan ng mukha. Dahil kay Kristo. Tama ba? Pagka mababaw, mahina nga silip dyan. Yung iba, ang tao, ang daling mag-down ng tao. Tama? Naku, di na pwede yan. Di na pwede yan. Hanggat binubuhay pa ng Diyos yan at nagsisika pa yan sa Diyos, pwede yan. Anak yan ng Diyos Pero ang tingin mong galing-galing mo, hindi ka maanak ng Diyos, ikaw hindi pwede. Tama ba? Okay. Isaiah, ang sabi niyan, at nagsisigawang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Holiness of God is His point up most. Tingnan nyo a chief emphasis is placed upon this perfection of God.
God is oftener styled holy than almighty. Diba? Mas malimit siyang gamitan ng holy kaysa pagiging almighty. Kasi the most point up nature of God is not His being almighty, but He being holy. Tama? Kaya nga talata, holy, 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 hindi almighty, almighty, almighty. Kasi hindi yun ang emphasize. Ang ganda ng kapangyarihan ng Diyos ay dahil ang kanyang kagandahan ng kabanalan. Tama? And set forth by this part of His dignity more than by any other. This is more fixed on as an epithet to His name than any other. You never find it express His mighty name, diga? His wise name, but His great name. And most of all, His holy name. So, ito na malimit gamitin, His holy name. Hindi His mighty name, His most wise name, no. His holy name. Kasi yan ang emphasize. Yan ang kanyang, kakanya. Yan siya ang kabuuan niya Yan ang kasakdalan niya Ang kabuuan niya, ang bumabalot ng kanyang karilagan sa kanyang being, ay ang kanyang kabanalan. Hindi ang kanyang pagiging makapangyarihan. Naintindihan niyo na ba yan? Kumbaga sa isang babae, gumanda na ang tingin sa kanyang lahat kasi ang tangos ng ilong. Wow! Hindi ko na alintana na wala kang tainga. Diba? Na ang iyong mata ay singkit. Kasi nakatuon na ako sa ganda ng iyong ilong. Oh. Yeah. Sa Diyos, ang bungad niya, the very presence of God is His holiness. Kaya yun lagi ang emphasize. Are you there? Kaya maging pagdating sa pangalan, His holy name. Hindi His mighty name. His holy name. Are you there? Ano pa? Pangalan. This is the greatest title of honor in this latter, that the majesty and venerableness of His name appear. Yan po isang theologian nagsabi, si Charnock. Hindi ho Charnock. This perfection, as none other, is solemnly celebrated before the throne of heaven. Ito yung pinagdiriwang sa langit Hindi yung kanyang, totoo kami sa Diyos, yung makapangyarihan sa lahat. Hindi. Ang ipinagdiriwang, ang kinagagalakhan ng mga nilikha ng Diyos sa langit, ng mga angels, ay ang kabanalan ng Diyos. Talagang ang most emphasized sa Diyos ay His holiness. Kaya, salamat. We can stand before His holiness because of the equal holiness of the Son of God, whom we put our trust in Him. Ano sabi diyan? Holy, holy is the Lord of hosts. God Himself singles out this perfection. Kaya sabi ng Psalms 89:35, once have I served by Thy holiness. Tanya, nung say, anong tawag dito? Kumbaga sa ating mga Pilipino ay para mapatunayan nagsasabi kang totoo. Hindi nga? Kalain mo yun. Hindi mo nag-iisu Hindi nga? Hindi kayo tayo may mga pakrus-krus pa. Text man. Ang Diyos, bakit ang kanyang pangako para patunayan ay sa kanyang kabanalan nakasalang? Kasi yun ang pinakamataas. Nung nangako siya, hindi niya sinangkala ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang karunungan, ang kanyang pag-ibig. Ang isinangkala niya ay ang kanyang kabanalan. Bakit? Yun nga ang kanyang karilagan. Yun ang kanyang emphasize nature. Di ba? Kasi yun ang sagaran Kasi kung hindi yun ang sagaran at ang kanyang pagiging sovereign o ang kanyang pagiging almighty, dapat yun
Ako'y nangangako sa iyo alang-alang sa aking kapangyarihan. Hindi yun ang kanyang ginamit. Ang kanyang isinangkalan ay ang kanyang kabanalan. Maliwanag ko ba? Kaya nagdidiin talaga ang Diyos ay kanyang karilagan ng kabanalan. Sabi po ng Psalms 30 verse 4, ano sabi diyan? Si Brother Henry, pansin ninyo, kahit walang microphone, ang tinis. Hindi mo magaling kumanta. Meron ganyan eh. Maganda ang boses, pero hindi magaling kumanta. Meron magandang kumanta. Si Joseph, pakinggan mo ang boses ni Joseph, parang paus lagi. Pero pag kumanta naman, tenor. Ano yung gusto mo, Brad? Sige. Sige, Brad. Hello. Psalms 34, magsiawit kayo ng pagpuri sa Panginoon o kayong mga banal niya at magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Kanyang banal na pangalan. Pero sa Tagalog, hindi mo guys, sa English, begin eh. Sing unto the Lord, O ye saints of His, and give thanks at the remembrance of His holiness. Ba't hindi remembrance of His almightiness? Paging omniscient. Kasi hindi nga yun ang rurok. Kabanalan lagi ang pang-araw ng Diyos. Tama ba? So, thus we read the beauty of the Lord. Di nga Diyos ay maganda? Psalms 27 verse 4, who is none other than the beauty of holiness. 110 verse 3, ano sabi diyan? Ano sabi ng Psalms 110? Mamaya, Neng, handa ka na dyan. 110 verse 3. Psalms 110 verse 3. Ang bayan mo'y naghahandog na kusa sa kaarawan ng iyong kapangyarihan, sa kagandahan ng kabanalan. Mula sa bukang liwayway ng umaga, ikaw ay may hamog ng iyong kabinataan. Kagandahan ng kabanalan. Kaya maging ang kanyang kapangyarihan maluwalhati dahil ang kanyang kabanalan. Dahil ang kanyang karunungan. Ang kanyang karunungan ay maluwalhati dahil ang kanyang kabanalan. So ang Diyos ay yun ang kanyang karilagan. As it seems to challenge an excellency above all His other perfections, so it is the glory of all the rest. Lahat ng meron ng Diyos ang nagpapaganda ay ang kanyang kabanalan. As it is the glory of the Godhead, so it is the glory of every perfection of the Godhead. As His power is the strength of them, so His holiness is the beauty of them. As all would be weak without almightiness to back them, so all would be uncomely without holiness to adorn them. So should this be solid, all the rest would lose their honor, as at the same instant the sun should lose its light. It would lose its heat, its strength, its generative and quickening virtue. Alis mo ang liwanag ng araw, paalis na ang lahat. Kaya pag ang Diyos ay walang kabanalan, wala na rin kwentang kanyang Almighty. All of the rest of His attributes, wala without becoming holy. Kaya ang center talaga ang kabanalan ng Panginoon. Amen? Maliwanag ba yun? Ang gandang pag-aralan ng kabanalan ng Diyos, di ba? Ang Diyos ay marilag. Nakakatuwa. Then number 5, holiness of God is His perceptible being. Perceptible being. So, ang Panginoon, ito yung dito mo siya mas lalong mahalata, maikilala. Kahit hindi man kasakdalan. Pakibasa nga ining tintin ng Psalms 145 verse 17. Meron pa ang 15 minutes.
Patay na. Ayan. Pinatayatan ni Hello po, Rini. hello. Yan. Yan. Nasa. Psalms 145, verse 17. The Lord is righteous in all his ways and holy in all his works. Nothing but which is excellent can proceed from him. Holiness is the rule of all his actions. Okay. So, ganito mga kapatid. Ang kabanalan ng Diyos ay kahayag-hayag. Kitang-kita. Lalo sa kanyang gawa. Tama ba? Kaya sabi ng binasa niya, ikaw naman, ano yan? The Lord is righteous in all his ways. Wala siyang ginawang baluktot. And holy in all his works. Nothing but that which is excellent can proceed from him. Holiness is the rule of all his actions. Kaya ang Diyos wala hong gagawing palpak. Ang makasalanan wala namang ginawang tama. Kaya we are so hopeless without equal holiness of God the Father. At the beginning, he pronounced all that he made very good, which he could not have done had there been anything imperfect or unholy in them. Wala ho siyang ginawang hindi ayos. Kahit ang tao lang ay nagkasala. Pero hindi siya ginawang masama. Sumama, hindi masama. Tama ba? At hindi ho problema ng Diyos ang pagsama ng tao. Alam ng Diyos yun. Pero hindi kasalanan ng Diyos yun. Diyan na naman tayo. Delikado yan. Ano? Sabi ng Ezekiel, kahit si Lucifer, thou was perfect in thy ways from the day that thou was created. Hindi naman ginawang Satanas agad yan eh. Naging Satanas. Ay bakit yun eh? Naging Satanas nga ay ay anong gagawin? Ay gusto eh. Tama? Ikaw nga eh. Anak na ng Diyos eh. May pagka-Satanas pa. Tama ba? Letter B. Not only it is perceived in his life work, but also it is perceived in his law. Ang kanya pong kabanalan ay nakita at nakita sa kautusan. Ang dinidemand ng kautusan ay katwiran. Bakit? Dahil ang nag-utos ay banal. Tama? Hindi naman sinabing, magnakaw ka. Hindi naman ganun, hindi ka. Sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Mangaliwa ka. Labanan mo ang iyong mga magulang. Maging sakim ka. Hindi naman, alam mo, ang Diyos hindi kailangan magle-lisensya sa kasalanan. Kasi lagi ang kabanalan, halata, mapiperceive mo, sa kanyang gawa ay matuwid, maging sa kanyang kautusan ay matuwid. Kasi yun ang revelation. Yun ang manifestation ng holiness of God. Tama ba? Aba, kaya nga hindi ang Diyos ang promotor ng kawalangyaan. Tama ba? Pero alam niya yan. Kaya nga sa eternity pa lang, pinalano ng lunas. Salam niyang pagbulok. Ay bakit ikay gumawa pa siya ng alam naman niyang bubulok? Ay bigay kayo mag-aasawa pa, alam mo namang isang araw kayo mag-aaway. Di ka? Tama ba yan? Sino kayo makakalibre dyan? Magaling pa si Makmak, libreng-libre dyan. Oo. Ganun ba yan? Dahil sa alaman mo lang meron kayong differences, mapipigilan ka? Para yung napapaliwanag ni Pastor, ano yan Paliwanag din yan ni Pastor Conway. Di ka? Merong isang masyadong problemado kong magdala eh.
Napupula sa baloy, iyak ng iyak. Oh, Becky, iyak ng iyak. Kasi mag-aasawa ako. Babae eh. Oh, ay kagalit yung mag-aasawa. Magkakaanak ako. Oh! Anong problema? Tingin magkakaanak. Maglalaro dito. Oh! Baka mahulog. May lalim. Ang lalim ng bulay. Hindi pa alam kung may maliligaw. Namumroblema na eh. Di ka? Alam nyo, ito nga ang silip dyan eh. Ang Diyos walang katulad. Di ka sabi, there is none like Him. So kung siya'y gumawa, alam ka naman kapantay niya. Bubulusok yon. Siya lang ang hindi bubulusok. Kaya nga pinalano na yung pangsalo. Na hindi na bubulusok. Bakit? Ang sasalo ay hindi bubulusok. Si Kristo yon. Tama? Letter C. It is perceived in His lost life on the cross. Ayaw ba kanyang kabanalan? Nakita sa kanyang sakripisyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang kamatayan. Bakit? Kinakailangan talagang pagbayaran ang kasalanan. At si Kristo ang naging kabayaran. Wondrously and yet most solemnly, thus the atonement displays God's infinite holiness and abhorrence of sin. How hateful must sin be to God for Him to punish it to its utmost deserts when it was imputed to His Son. Alain mo, dalang kabanalan ng Diyos, pinurusahan ng Ama ang anak dahil binuhat ang kasalanan. Tama ba? Ganon kagalit ang Diyos sa kasalanan. Maging ang kanyang anak, kanyang kinalugdang hampasin at patayin. Para laang ang ating kasalanan ay hindi nahampasin at parusahan. At yun naman kanyang katwiran ang inilagay sa atin para tayo hindi malusaw sa kabanalan ng Diyos. What an exchange. Amen? The letter D, it is perceived in His loathing to sin. Ang kabanalan ng Diyos ay perceivable. Halatang halata, maiintindihan mo dahil sa kanyang galit sa kasalanan. Kaya mga kapatid, hindi nga siya makatingin sa kasalanan. Dahil ang Diyos nga po'y galit sa kasalanan. Kaya ako'y naniniwala, maling sabihin ng Ebanghelyo, God loves you. Ganito ang tama. Run to Christ in order for you to be rightfully loved. Pumunta ka kay Kristo para tama ang mahalin ng Diyos. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Siya'y banal. Are you with me? So mahaba po ito eh. Ang oras ang hindi na mahaba. Sarap na rin sana yung basahin ng dahan-dahan. Kayo na may nagbabasa akong dahan-dahan. Kayo may bigla-biglang tumungo. Talo eh. Dihado. Letter A, it is perceived in His love for men was in Christ alone. It is perceived in His love for men was in Christ alone. Kaya ito yung sinasabi ko pa sa inyo kanina. Talagang ang kabanalan ng Diyos ay makatatayo ka lang kay Kristo. Dahil ang kabanalan ng Diyos ay lulusaw sa buhay ng kasalanan. But because of Christ, God's holiness is manifested in no acceptable man without Christ. So, nasabi ko niyan halos. Amen? Kaya salamat kay Kristo. Siya yung only mediator between man and God. We can only have direct access and come boldly upon the throne of God in His grace
And that is the Lord Jesus Christ. Hindi na tayo malulusaw sa kabanalan ng Diyos. Dahil ang kabanalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya Muslim, walang kaligtasan talaga dun eh. Walang kaligtasan sa Muslim. Sa laulang aral. Kaya tinitira nila ang Bible eh, kasi doon tayo nabasa eh. Itirahin mo na. Sa panahon pa naman ng halaman ng Eden, ang tinitira talaga ng Diablo eh, ang salita ng Diyos eh. Pero ang tama, yung salita ng Diyos, hindi ang salita ng Diablo. Di ka? O sabi ng Diyos, mamatay ka, namatay naman nga eh. Magdudusa, nagdusa nga eh. So ang nagsinungaling ang Diablo, hindi ang Diyos. Letter number 6, holiness of God is His prevailing presence. Holiness of God is His prevailing presence. Ito ang tatanda natin. Walang totoong nasa kaintindi ng kabanalan ng Diyos at may kabanalan ng Diyos na hindi mapagtatagumpayan ng Diyos. Lahat ay yumuyuko sa kanyang kabanalan. Tama ba? Lahat re-respeto sa Kanya. Amen? Demonyo nga eh, yuko eh. Satanas o yuko yan. Dahil ang kabanalan ng Diyos ay napaka-prevailing. Walang hindi kayang lupigin ng presensya ng kanyang kabanalan. Kaya kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos, tayo nasamba, dapat tayo may paggalang. Dapat tayo nagbibigay ng respeto. Ayaw ng Diyos ang salangsang sa authority. Bulag yon. Di nakakaintindi ng authority yon. Tama ba? Sapagkat lahat ng malay sa kabanalan ng Diyos, saklaw at napasasaklaw sa Diyos. Very prevailing. Kaya mga anghel, lahat ng being nasa langit at siyang araw tayo, lahat ay sasamba. Lahat ay tabun. Lahat ay yuyuko sa presensya ng kabanalan ng Diyos. Psalms 89:7. God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all about Him. Dapat talaga ang Diyos ay iginagalang nang nakakaintindi ng kanyang kabanalan. Exalt ye the Lord our God, and worship at His footstool. He is holy. Si Moises pinapag-alis ng kanyang tsinelas dahil sa kabanalan ng Diyos. Hindi pwedeng, hindi dapat may influence ang kabanalan ng Diyos. Itinapayuyuko dapat talaga tayo sa paggalang, pagsamba sa Diyos. Tama ho ba? Kaya magandang aralin ng Diyos. Then, ito din yung hamon, hindi lang ng pagsamba, kundi kung talagang si ating Panginoon, be holy. Kung talagang tayo tinawag ng Diyos na banal, tayo'y magpakabanal. Yan ang sabi ng 1 Peter 1:15 and 16. Yamang ang Diyos sa inyo'y tumawag ay banal, kayo'y magpakabanal sa lahat ng paraan ng buhay. Amen. Kasi ang kabanalan ng Diyos ay prevailing. Ito'y consuming fire. Ito ay may impluwensyang magpapayuko sa talagang meron nito at nakakaintindi nito. Tama ba? Kahit demonyo sa presensya ng Panginoon, nayuko
Kaso lang, wala talagang kaligtasan doon hanggat nasa presensya lang. Pero tayo, tinitirhan ng banal na Diyos. Naliwanag ko pa? So yun po ang ating pag-aaral about the holiness of God. Holiness of God is not just one of His attributes, but His perfection. Ito yung totality. Ito yung kanyang kakanyahang, ito nga yung synonyms ng deity. Ibig sabihin, pag sinabing banal, ito na yung katumbas ng pagiging Diyos. Are you there? Yun na yun. Yun na ang kanyang, sabi nga sa inyo, yun na ang kabuuan ng kanyang kadiyusan. Hindi ang kanyang, his attribute yung Almighty, etc. Pero yun ay maluwalhati dahil ng kanyang kabanalan. So yun po, tayo ay manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit, salamat po na marami. Tunay na nakapapasok ang ganitong aralin. Pero nakapagpapasalamat kami kay Kristo dahil we can stand before your presence forever because of your holiness in Christ whom we believe. Thank you so much. Kami po'y sumasamba, nagpapasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.